Sa isang maliit na barangay sa probinsya, may isang lalaking nagngangalang Mark. Lumaki siya sa hirap ng buhay, walang sariling bahay, minsan isang kahig, isang tuka. Pero kahit ganon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa puso niya, may isang pangarap, makatulong sa pamilya at magkaroon ng marangal na trabaho. Pagkatapos ng high school, hindi na siya nakapagkolehiyo. Hindi sapat ang pera at kailangan niyang maghanap buhay. Nagtrabaho siya kung saan-saan, construction, tindahan, palengke, pero kahit anong sipag, hindi pa rin sapat ang kita. Isang araw, may kaibigan siyang nagsabi, "Mark, subukan mo kaya sa call center? Malaki daw ang sahod doon." Napangiti siya, pero sa loob-loob niya, natakot siya. Call center? Mahina ako sa English. Paano kung mapahiya lang ako? Pero isang gabi, habang nakatingin siya sa madilim na kisame, naisip niya, kung hindi ko susubukan, mananatili na lang akong ganito. Paano ko mararating ang pangarap ko kung lagi akong takot? Kaya kinabukasan, nagsimula siyang mag-practice. Pinanood niya ang mga video sa YouTube tungkol sa call center interviews. Pinakinggan niya ang mga English podcasts habang naglalaba. At gabi-gabi, nag-iensayo siya sa harap ng salamin, nagsasalita ng English kahit nagkakamali. Pagdating ng araw ng interview, kabado siya. Nanginginig ang kamay, nanunuyo ang lalamunan. Pero pinilit niyang ngumiti. Nang tanungin siya ng interviewer ng, "Tell me about yourself," halos mabulol siya. Pero hindi siya tumigil. Sa bawat salita, binuhos niya ang lahat ng tapang na meron siya. At kahit hindi siya natanggap, hindi siya sumuko. Sabi niya sa sarili, "Okay lang. Sa susunod, mas gagalingan ko." Nagpatuloy siya sa pag-aaral at pag-iensayo. At pagkalipas ng 2 linggo, natanggap siya bilang trainee. Masayang-masaya siya. Pero doon niya lang nalaman na mas matindi pa pala ang hamon. Ang bilis ng mga lessons, ang hirap ng accent ng mga Amerikano, at minsan hindi niya maintindihan ang sinasabi ng customers. Maraming gabi ang gusto na niyang sumuko, pero naaalala niya kung bakit siya nagsimula. Tuwing pagod na siya, sinasabi niya sa sarili, "Para to sa pamilya ko, para sa pangarap ko," at araw-araw unti-unti siyang gumagaling. Nasanay siya sa pressure. Natutunan niyang kumalma kahit galit na galit ang customer. At sa bawat tawag, natutunan niyang hindi lang basta trabaho ang ginagawa niya. Nagbibigay siya ng tulong, ng solusyon, ng pag-asa. Pagkalipas ng 1 taon, na-promote siya bilang senior agent. Mula sa lalaking takot magsalita ng English, isa na siyang inspirasyon sa mga bagong empleyado. At minsan, habang naglalakad siya pauwi galing night shift, napatingin siya sa langit at napangiti. "Dati, nangangarap lang ako. Ngayon, unti-unti ko nang nakukuha." Aral ng kwento. Ang tagumpay ay hindi binibigay. Pinaghihirapan. Hindi mo kailangang maging magaling agad. Ang kailangan mo lang ay tapang at determinasyon. Kahit ilang beses kang matalo, bumangon ka pa rin. Dahil ang mga pangarap hindi para sa pinakamatalino o pinakamayaman. Para yan sa mga hindi sumusuko.